Salamat bro sa ating mensahe ng ating Panginoon. Ngayon naman po ay dadako na po tayo sa ating gawain po ng pagbibigay. Basahin ko lang po ang sabi po sa Mateo 6 verse 19 to 21. Huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang insekto at kalawang at may nakakapasok pa na magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Do'y walang naninirang insekto at kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroroon ang iyong kayamanan, naroroon din ang iyong puso. Pinapaalala po ng verse na ito na kahit po gaano karami ang ating mga buhay o yung mga nakikita nating buhay, lahat po yun ay mawawala. Lahat po yun ay pwedeng masira, masunog, manakaw. Pero ano po sinasabi ng ating Panginoong Hesus? Na ang bawat isa po sa atin, kapag tayo po ay nag-invest sa buhay na walang hanggan, pag pinagpalit po kasi natin yung temporal sa eternal, parang grabe, no? Sayang na sayang naman yung ating reward na ibibigay ng Lord. Kaya pinapaalala ng Lord sa atin, ang bawat isa sa atin, na unahin natin ang Panginoon kahit sa anumang bagay. Unahin po natin yung pag-ayos ng ating puso. At pinapaalala po nito na ang bawat isa po sa atin ay pinagpala na po ng Panginoon. Ang gagawin na lang po natin, ano po yun? Ibalik po yung nararapat. Pag sinabi po kasi nating tithes, 10% po ng ating mga kinita or ating mga nakuha, yung ating galing sa Panginoon. Yung tithes po is obedience po. Yun po is katapatan sa Panginoon. And ano po yung generosity? Yun po yung offering. Sa dalawa po, magkaiba po yun na tithes and offering. Yung tithes po is yun po yung pagbibigay natin sa Panginoon na nanggaling din sa Kanya. And yung offering, ganun din naman po. Pero pinagkaiba po nito, tayo po ay nagbibigay, nakasama po yung ating puso. Amen po? Kaya po ang bawat isa po sa atin, tayo po ay pinagpala ng Panginoon. Simula pa lang po, hindi pa po tayo nabubuhay sa mundo, pinagpala na po tayo ng Panginoon. Naniniwala po ba tayo doon? And this 2026 po, naniniwala po ako na yung financial breakthrough po ng bawat isa sa atin ay ating matatamasa. Hindi lang po yun, pati po yung mga health natin, ng mga kakilala natin, alam natin may sakit. Alam natin na mapapagaling to ng Panginoon. Tahimik naman. Amen po? Ngayon naman po ay tayo po ay manalangin para po sa ating offering. Aming Ama sa langit, maraming salamat po sa paalala mo, Panginoon. And salamat, Panginoon, sa lahat ng mensahe mo, Panginoon. Lord, aming hinihiling yung puso po ng bawat isa sa amin. Lord, ito po yung baguhin mo. Ito po yung ayusin mo, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng kalinawan. Binibigyan niyo po kami ng knowledge and wisdom na nagmumula sa inyo, Panginoon. Na ang lahat ng bagay, Panginoon, na aming natatamasa, ay ito rin ay nanggaling sa iyo, Panginoon. Kaya mapagpalain mo, aking mga kapatid na nandito ngayon, Panginoon, Lord, ang aking panalangin. Ingatan mo sila sa kanilang mga trabaho at kanilang mga negosyo, Panginoon, ang aming dalangin, Panginoon. Pagpalain mo silang lahat. At sa mga kapatid ko na wala pa pong negosyo at wala pa pong trabaho, Lord, alam ko po na kayo rin po ang magbibigay nito sa bawat isa amin. Ama, maraming salamat po sa lahat ng iyong pinaalala sa bawat isa amin. Gaya ng iyong sinabi, Panginoon, naparito ka upang magbigay ng buhay, Panginoon. Maraming salamat po sa iyong paalala. Ang lahat po ng malilikong, Panginoon, na aming panalangin ay talagang magamit ito, Panginoon, sa iyong kapurihan lamang. Ama, maraming salamat po. Ito po ang aking samot panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Tayo po ay magkaloob sa Lord.